Is it okay to swim here? No swim. No swim. This Mm. poison fish. Poison fish live here. Ayan, no? Ito yung mga huli nila, oh. Wow. Yung mga henyo, yung UNESCO, nirecognize sila as intangible cultural heritage. Ngayon, kumukonti na yung population ng mga henyo, kaya may efforts to recruit. This is such a vibe. Ilang inches kaya ang pinakamasarap na pagkain dito sa Jeju? Charing. This is the Jeju that I imagined. Napakaganda. Ito talaga, yung very Jeju. Di ba ito yung itsura, guys? Ay, ayun. May jewel in the palace pa ata dito, guys. Nakita ko si Jangyum. Ito na, yung ating taking a bath in the forest. Para akong niyayakap ng mga puno. Ganon yung feeling. Hello, guys. Good morning. Annyeonghaseyo. Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripo Traveler. At nandito tayo ngayon sa Jeju Island. It's our first full day. And samahan niyo ko today na explore yung iba-ibang tourist spots, ang magagandang destinations dito sa Jeju. For now, pakita ko muna sa inyo yung hotel natin. Gusto ko yung pakita sa inyo to, yung view. Ganda, oh. Tapos doon yung pick up ng tour. And then this, kunti lang naman, pero okay na. Diba? At least may kakain tayo sa umaga. Cereal. So ito may pakrispy roll. Pwede ko pulot ako nito. And then cookies. Kung magbubook kayo ng hotel sa Agoda, you can use my promo code DaveAgoda, capital letters yan, and make sure to redeem on Agoda mobile app. Punta lang kayo sa deals page sa baba para maka 10% off kayo. Alam nyo bang pwede rin kayo magbook ng activities and tours sa Agoda? Use my promo code KURIPOTAGODA for 5% off. I-click nyo na lang din yung link sa comment section to redeem. Yung Klook code naman natin na Dave Gino Klook, one-time redemption na lang siya. So kung wala na kayong ma-redeem, you can explore Agoda. Ito yung area ng hotel natin, guys. Tapos ito yung hotel natin. It's called Mangrove Jeju City. I-comment ko yung link sa comment section, okay? Tawid na tayo, my gosh. Ang alas ay 8:50. 8:45 na, so tatakbuhin ko siya. So binook natin yung tour natin sa Klook. I-comment ko yung link sa baba ng tour natin. So ito yung Ocean Suite Hotel. Yung content creator friends natin dyan nag-book. Sina Ivan, sina Marvin, sina Maki, Hazel. Kaya inay ko to kaso mahal na. So doon tayo sa likod nag-book. Kasi yung hotel natin, ayan, yung nasa likod lang. Dito yung pick up, guys. Okay, ang ganda. Ganda ng vibe dito. Ito yung Ocean Suites Jeju Hotel, guys. I-comment ko na lang din yung link sa baba. Okay? Tara, eto na yan. Let's go. Nagme-message sila sa WhatsApp kung anong oras yung pick up. I'm your tour guide today. My name is Mr. Han. Mr. Han. My name is Han Sang-won. You can call me Han. Han. Ito na, guys, nasa bus na tayo. Ito pala yung binook natin, guys. Jeju Top Attractions Day Tour. Eastern and Northern Cultural Exploration Day. Nasa 3K siya. Guys, our first stop is Saryuni Forest, alright? Ayan. Yung tour guide natin, sinabi niya na may tinatawag na taking a bath in the forest. And ito yung ginagawa natin ngayon. Tapos, itong forest na to, it has long, rich history. Very old na yung mga puno. Tingnan nyo naman, ang aesthetic. I mean, ang ganda. Ang ganda. Sana nabibigyan ng justice ng camera. So may 20 minutes lang tayo to walk dito, alright? 20 to 25. Kasi 10:20 yung meet up natin. So eto na, yung ating taking a bath in the forest. Para akong niyayakap ng mga puno, ganun yung feeling. It's the first time na nakakita ko ng something like this. Yung Korea, napaka-organized siya. Kahit yung forest, very organized yung itsura ng mga puno. Ang linis tingnan, ang pleasing to the eyes. And sabi pa ni RM, para tayong nasa filming location ng Kingdom, King Eternal Monarch. Parang ganito din yung vibe. It's just nice to relax. May mga adyuma kaming kasunod na naglalakad. Ito nga, ito talaga yung taking a bath. Tree bathing. Yeah. Tingnan mo, oh. Guys, ang ganda. I mean, it's giving. Wow. Wow! Tinay lang natin. Salamat, RM. Stabilization kasi. Oh, ganong shot. May mga photo stop dito, guys. Like that one.
Ayan, sundan natin si RM. Dito papalapat yung pagpupunta kayo ng Daddy. Super nice. Right. Look. Kung na-maximize nyo na guys yung promo code ko, gamitin yung kanya. Rico Cloak, yun lang. Look. Meron ding Dave Rico Kino Cloak. Look, guys. So you can use our code. Salamat. If you want. So tulungan tayo dito. Okay. Tama. Ang ganda. Mm-mm. Iba yung fantasy dito, guys. Super nice. Ang fantasy dito, may makakasalubong tayong opa. Tsare, pang adyo ma, adyo si. Si Adjo. Oo, ayan yung demographics. Na opa, tsaka. Tayo na atang pinakabata na nandito ngayon, B. Fantasy nyo, wala yan dito. Yun ang description ko guys. Para siyang maraming toothpick na nakatayo. Yun. Natapos na natin yung trail guys. So yun, mga 20 to 25 minutes yung lakad natin. May toilet naman dito sa bungad. Yun, sabi ko kanina, kailangan may time ako for photos, for videos. Tapos dapat may time na nananamnam ko siya para masulit siya. Siyempre, dapat may pictures pa rin ako and videos para mababalikan ko siya. Ano kayong klase ng traveler? Basta ako na negotiable, dapat may picture and video ako. But at the same time, dapat na savor ko siya. Saan? Songguk. Songguk Folk Village, guys. Nasaan yung tour guide natin? Ay, ayun. Yes. Ang gandang aliwala sa feeling, tas ang ganda ng panahon. Thank you, Lord. Susunod lang tayo sa tour guide natin kasi sabi niya, if you want to learn more about this village, follow him. Kung gusto niyo ng free time, mag-picture-picture kayo, go. You can do that. Pero tayo, for me, to better understand the history, to better appreciate a place or a country na vinivisit natin destination, I think it's best to really understand its history and culture. Tapos lumalawak din yung kaalaman natin. And for me, that's the primary purpose of travel, more than taking photos and videos. Dol Harubang. Ginawa ng mga taga-Jeju ito 3 million years ago to protect Jeju from invaders. Protector siya ng Jeju. Right here. Ay, ito. Ito talaga, yung very Jeju. Di ba ito yung itsura, guys? Ay, ayun. May jewel in the palace pa ata dito, guys. Nakita ko si Jangyum. Wow. Songguk Village, Jeju. Ito, black pork, guys. Black pig. So, asset nila yan. Oo, savings nila. Ito yung itsura ng ordinary like Jeju house. Dito pala, wala nang totoong taong nakatira dito. So for attraction na lang ito. Para makita natin yung buhay talaga. Buhay, tinitiran ng mga old Jeju people. As in yung mga dati-dati pa. Tapos dito, yung nakita natin ngayon, living quarters ito ng mga may mataas na katayuan sa lipunan. Tapos ang difference nito, tapos yung mga houses sa labas, ito siya, may heating siya. Alright? Not so much. Yes. Wow. Yeah. And I was interviewed by Arirang TV last time for the Epic Summit. Oh, Yes. wow. I'm not a celebrity. See you later. Thank you. Yes. Let's converse later. Thank you. Sorry, CJ. Ito na nga yung ways of life. Okay. Baka dito nilalagay yung mga... Di ko sure, charing. Mukha din siyang lagayan ng mga hayop, pero baka nga This one. Oh, lutuan. Yakit Chen. Tapos, pwede kayo pumasok. Pumasok na ako eh. Charing. pwede naman ata. Maglalagay naman yan na bawal kung bawal. And then this one. Another lutuan. Tapos I think dito na sila. Ito na siguro yung sala or yung tulugan nila. You know? Gusto kong makita nyo rin yung nakikita ng mga mata ko. Let's go. May aesthetic area dito, guys. Grand Master. Oh. This looks cool. Wow. You know, may Dol Harubang. Ganda din dito, oh. Ayan, mga persimmons ata yan. Last year, nag-Jeju Folk Village tayo eh. Para mas malaki yung Jeju Folk Village kesa dito. DIY tayo last time eh. Naka-car tayo.
Kung magre-rent-a-car kayo, comment ko yung link sa baba ng rent-a-car sa Klook. Pero malawak-lawak pa siya. I mean, may mga iba pang areas na we can explore. Actually, difference ng Jeju Folk Village kasi napakalaki ng Jeju Folk Village. Tapos itong Songup Folk Village. Ito, free entrance to. Yung Jeju Folk Village may bayad. Pati yung forest kanina, free entrance siya ha. Kung i-DIY nyo. Annyeonghaseyo. Nakalagay din dito guys, free parking. As in. Our next stop. This is our next stop. Sopjikoji. Wow. Ang ganda. Kaya black yung rocks guys kasi yung Jeju Island, it's a volcanic island. After dito, Songsan Ilchubong. So nabuo yun because of a volcanic eruption. Sikat itong Sopjikoji. Maraming K-drama yung film dito. Mga old K-drama. And I believe When Life Gives You Tangerines. So aside from Songsan Ilchubong, pati ata yung Songup kanina, Folk Village, naging filming ng When Life. Napanood nyo ba yun? Favorite actress ko talaga si Ayo, tas favorite actor ko si Bogum. Like all-time favorite. Kaya nung in-announce talaga na magsasanib puwersa sila, bye girl. Yung Jeju pala guys, naging new 7 wonders of nature siya. Just like Puerto Princesa, Palawan, Underground River. May makainan na din dito, pero kakain tayo sa Songsan Ilchubong. Ang ganda ng spot na to guys. This is the Jeju that I imagined. Napakaganda. Tara, akitin natin ng very light guys. Let's go. 12 minutes to climb. To hike. Ganda oh. Ang ganda guys. Super scenic. Wow. May mga kabayo din dito. Ano kaya to? May pa cozy house. Cool. Lighthouse ba yan? Tama. Masyadong siyang malayo para puntahan ko ata. Ganda. I think yan yung Songsan Ilchubong. Yang parang cone na yan. Yung pupuntahan natin mamaya. And wow. What a landscape. Ang ganda guys. Breathtaking. Yung lighthouse guys, di na natin akitin yan. Galing na tayo sa baba. Ang ganda dito oh. Look at the view. Tinakbo natin. Nakapagod. Bitin, Mariel. Pag-group tour bitin. As in. Pinakit ko pa dun eh. Ay. Bitin. Saan ka na bitin? Sa pagpipicture. Kasi magpipicture ka pa, di ba? Oo, tsaka hindi. Gusto ko pa siyang titigan. Gusto ko pa ito. Namnamin. Gets. Ayan na yung bus natin ata. Parang abandoned hotel ang atake ng isang to. Ng building na to. Parang ruins na siya. That's the Sunrise Peak. Somebody will want to climb up though. Like, the best spot for sunrise here in Jeju. Beautiful. Yan na guys, ang star ng Noche Buena, Songsan Ilchubong. Ayan, kita natin yung Songsan Ilchubong. So let's follow our tour guide for the Korean food. Kain muna tayo. Dito kasama sa binayaran na. We are so lucky guys kasi nung nag-Jeju kami, everyday umuulan. Yung spring, may subscriber tayong beauty queen, si Tita Mel. Sabi niya mag-ayos-ayos ako kasi minsan di nakaka-fresh. Dugyutin tayo sa camera. Oo. Pero kasi ako wala akong pake how I look. Pero gets ko naman. Constructive criticism yun. Best season ko so far ay autumn. Among all seasons. Dito sa Korea, autumn talaga. Like ito na yung natin. Third autumn trip. Pag spring, mas malaki yung tendency na ulanin kayo. Autumn, tingnan nyo naman yung weather. Maaraw. Although not all the time naman maaraw. Pag magpupunta kayo dito, hindi kayo marunong mag-drive and tipid kayo budget, mag-avail kayo ng tour. Pero caveat niyan, limited time, tig 40 minutes. So picture ka, namnamin mo yung place, 40 minutes yan. And then kapag magkukumute naman kayo bus, planuhin nyo ng maayos kasi yung mga buses dito, mabilis na ata yung 30 minutes. 1 hour talaga I think.
Chinek ko din yung bus kahapon, mga 1 hour, 30 minutes. Galing airport papunta sa accommodation natin na 15 minutes lang via taxi. Meron din naman silang taxi dito, meron silang Uber dito. Pero again, mas mahal yon kasi 15-minute ride ay nasa 300 pesos na yon. Depende, choose your fighter. If may kasama ko marunong mag-drive, tapos kung hindi lang tayo 2 days, siguro 3 days, 4 days, I'd rather rent a car. Okay din naman yung commute, basta be strategic lang. Kasi what if hindi ako marunong mag-drive? Kung nandito ako, mag-isa lang ako. Tutor ko siya and at the same time, magdi-DIY ako. Pero yung DIY ko, accepted ko na 2 areas lang for DIY. Hindi ko pa napaplano actually yung itinerary for tomorrow, pero that's something na I will search pagka uwi mamaya. Nauna na ang banchan or side dish. Ilang inches kaya ang pinakamasarap na pagkain dito sa Jeju? Charing. Wow. Kamsahamnida. Shrimp. Inyo na yan kasi seafood yan. Di na ako makikiagaw. Isdang mahaba. Mr. Han, anyo nga sa'yo. Yes, kamsahamnida. Si Mr. Han. Ito ng ating fish. Ki. So aside from black pork, ito ang ating dapat i-order dito. Ay! Wala pa tayong rice, no? Dito sila mahilig sa fish. Ako favorite food ko yung chicken and fish. Yun guys, yung kinain natin around 1,200 pesos. So, good meal dito sa Jeju around that price. Kapon yung samgyupsal natin nasa 1,100 pesos. But I feel makakahanap naman kayo ng mura-mura din dito. Pero yun, again, yun yung mga must try dito sa Jeju. Kaya, okay na rin. Look! Napakaganda! 2 minutes for the henyo. Wait, yun ang aking highlight. Teka lang. Dapat abutan natin. So yung henyo guys, they're a living cultural heritage, okay? So yun yung mga kababaihan na sumisisid talaga bilang pangkabuhayan. Hi! Hala, let's go! Ganda! Wow! 2 p.m. and it's free. Kung aakyat kayo, may bayad. Kasi yung Songsan Ilchobong, inaakyat to. Okay? Na-form ito dahil sa isang volcanic eruption like thousands of years ago. Wow, nagpa-perform na sila guys. Goosebumps. Like ito yung literal, napapanood lang natin sa K-drama. Never ko pa silang nakita in person. Yun. Ayan no. Yung mga henyo guys, dineclare din sila na intangible, like cultural heritage. Kasi yung skills nila, it's very unique. Tapos, ito yung skills na nakukuha through generations. Parang they're one with nature. Kilala nila yung dagat, ramdam nila yung dagat. And yun, yung kinukuha nila sa dagat ay iba't ibang klase ng seafood, depende sa season. Very surreal that we're here. Ito, ang daming tao. Ay, sinerte tayo. Nakita tayo ng henyo ngayon. Wow, we're able to see henyo in action, guys. Sorry, wala nang space doon sa may harap. There you go, guys. Henyos in action. Wow, may nakuha siyang octopus. ito yung mga huli nila, oh. Wow. Seafood. Ayan, oo. Hiniwa niya yung seafood. Inakyat ko na yan, guys. Worth it naman yung pag-akyat. Oo. Pero I think mga an hour yung tinagal ko talaga, akyat baba. Kasi super ganda ng view sa taas. As in, may view ka ng overlooking Jeju. Tapos mga kasabayan ko, mga nag-field trip. Tapos guys, share ko lang, yung mga henyo, symbol din sila ng resilience, ng women empowerment because of their strength. Tapos noong mga panahon na yung mga kalalakihan ay nawawala sa karagatan, tumayo silang breadwinner ng pamilya. Kaya naging symbol din sila ng women empowerment. Nabaliktad, diba, yung
stereotype sa kababaihan na nasa bahay. Sila, they really went out there to become breadwinners. Sa Jeju pala ngayon, kumukonti na yung population ng mga henyo, kaya may efforts to recruit ng mga bagong henerasyon. Ng henyo. 15,000 won, may parade ng horse. Guys, ang ganda ng view dito. May toilet din pala dito, guys, ha? Nato-toilet kayo. Ayan. Goodbye, Songsan Ilchubong. You are so beautiful. Very scenic, grabe. Last stop, guys. It's a beach. It's called Hamdok Beach. Let's go. Tangerines. Wow. This is such a vibe. So this is again Hamdok Beach. Tapos nasa Jeju City na siya. This is famous for its fine white sand, clear waters. So pinupuntahan to ng mga locals pati ng mga turista. So kung naghahanap kayo ng white sand beach dito sa Jeju, then this is the key. Ganda ng sand. Gulat ako kasi, di ba yung Jeju, sikat siya for its black, as in dark na mga rocks, dark volcanic rocks. Pero ito, it's a beautiful contrast of the volcanic rocks of Jeju. Tapos ito, mga halmuning nandito. Look. Tapos may iba't ibang dito, cafes, restaurants. This is the Jeju vibe. Lapit pa tayo dito. Picture lang yung mga tao. Look, ganda. Ganda ng araw. May lifeguard na nagbabantay. Is it okay to swim here? No swim. No swim. This Mm. poison fish. Poison fish live here. I see. Is this natural white sand? What? Natural, real white sand? Real sand. Real sand? Yes, Real white? beach. So this is not artificial white sand? Not artificial, not fake white sand? Yes. Ah, Not so- fake. It's real. This is real white real sand. White sand. Oh, thank you. So bawal maglangoy dito. Poison fish. Doon ang background. Pero yun lang, guys, no swimming dito kasi may poison fish. Okay? Pero wow, ang ganda. Ayun, ang ating day tour dito sa Jeju Island. Ang daming, indeed, yung Jeju, its natural beauty, its natural landscapes, very breathtaking, something na worth savoring, 'di ba? Ano yung favorite nyo, guys, sa mga napuntahan natin? And kung magje-Jeju kayo, guys, ano yung unang gusto nyong puntahan? Very breathtaking for me yung nasa tayo. Sopkiji? Sopkijo? Basta yung pangatlo. I think that was breathtaking. Everything actually breathtaking. Pero yung Songsan Ilchubong, yung experience natin doon, I think hindi siya matatawaran. Kasi unang-una yung Songsan Ilchubong, it's Sunrise Peak, breathtaking landscape. Tapos nakakita tayo ng henyo for the first time na nakikita lang natin sa K-drama. Henyo, which symbolizes the rich unique culture of Jeju Island. Tapos ang dami nating natutunan sa trip na to. Ito din yung maganda kapag nagtutour kasi we get to learn from a local himself or herself. Maraming salamat sa pagsama. This is Dave, the Kuripot Traveler. Here from Jeju Island, let's live our best lives. Bye-bye! Si Mom Dave ang nagwagi